Mga sangkay, meron pong isang vlogger ang naghamon kay Vice President Sara Duterte. Ang tanong dito mga sangkay, papalag ba ang ating Vice Presidente? So, usapang gulo ng politika tayo sa Pilipinas, alam niyo naman, mga sangkay sa ating bansa, pag hindi mga politiko ang nagrarambolan, mga vlogger. Mga vlogger, nagrarambolan, mga sangkay, di ba? Mga loyalista, mga DDS, mga dilawan, mga DDS. Yang mga yan, nagsasalpukan yan, mga sangkay, kasi alam niyo naman po sa Pilipinas, pagdating po sa politika, masyado pong active ang marami. Pero ito ngayon, kakaiba. Vlogger versus Vice President or politician. Tindi na ito mga sangkay. Isa pong vlogger ngayon ang naghamon daw po kay Vice President Sara Duterte ng debate. Eto, tingnan po natin. At isasalaysay din po natin mga sangkay ngayon kung bakit may mga tao na naghahamon kay VP Sara samantalang alam naman po nila na lawyer ang ating Vice Presidente. Pag-usapan po natin yan. Okay, bago natin simulan ang ating balitaktakan sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, ito yun mga sangkay. Ito yung kalat na kalat ngayon. Ayan. Kilala nyo ba to mga sangkay? Nakita ko na to eh. Nakita ko na to, pero masyado naman pangit yung picture na nilagay dito. I don't know mga sangkay kung ito talaga yung tsura niya. Napanood ko na to eh. A Mindanao-based political vlogger, ito po ay Bisaya, kapwa niya Bisaya, who gained the following for criticizing pro-Duterte narratives online has challenged Vice President Sara Duterte to a public debate on key national issues including the war on drugs, political dynasties, and the country's direction of governance. Oy, maganda. Maganda yung mga sangkay nila. Maganda yung topic sana. Ayan po. Ang pangalan niya ay Lovely Granada. Lovely Granada, who began posting political commentary online in October 2025, issued the challenge during an interview on Billionario News Channel's The Spokes program on Monday, saying she was willing to confront Duterte directly as a citizen seeking accountability from public officials. Sabi po niya mga sangkay, I am a Filipino citizen, challenging her to debate with me because I'm one of the people that she's serving. Sabi po ni Lovely Granada. Aba, debate ito mga sangkay. Alam niyo mga sangkay, ang tingin ko wala dito. Bakit may mga taong naghahamon kay VP Sara ng debate? Kasi dahil po ito sa mga video na kumakalat. Kagaya po nito. Kita nyo, siguro naiisip nila, wala talagang utak si VP Sara kasi nakakatawa yung mga video niya. Takot siya sa debate, takot sa interview, etc. O ito, mga sangkay, tulad po nito. Tingnan po ninyo. Po ma'am na parang dalawa lang yung makabayan pero yung minority po ma'am had to offer your privilege, parang nirespect nila na hindi nila sila magtatanong. So ano po reaction po na yung almost all of the minority black po ma'am hindi na rin po nagtanong sa ibang mga makabayan? 1, 2, 3, 4, 5. Tanong, sorry. Ano daw? Wait lang. Naintindihan yung tanong, sorry. Hindi daw niya naintindihan yung tanong. Kaya, tingin ko lang, mga sangkay, ako, wala akong problema kay VP Sara. Wala akong problema. Binuto ko nga yan, mga sangkay. Pero, kumbaga, nakikita ko lang to kasi may mga tanong talaga na hindi po niya masagot na hindi ko alam bakit siya ganun. O, ito pa, kagaya po na ito. Ito. Wait lang. Ba't walang tulog to? Ulit. Imagined myself cutting his head.
gusto ko, Ito yung nag-amok siya, mga sangkay. Oh, ito pa. Marami to eh. Ang daming nito sa social media. Ewan ko ba. Ba't kasi nagkalat to, mga sangkay? Yes po. Babalang muna natin yung mic, sir. Babalang po natin. 3 questions lang tayo, ma. ako lang. Sige. Thank you. Magandang umaga. So, two items lang muna ako sa ngayon today ha. Kasi, sorry, kailangan ko yung cellphone ko. Sir, kailangan. Ang caption dito, natapos sa 2 items and ang interview. Boba talaga, paano naging abogada ito? Sabi po ng gumawa nitong content. Natapos sa pasakali Dapat hinampas nyo na lang ng mic, sabi dito. 2 items lang muna tayo today. Kasi hinahabol ko yung house hearing. Kasi kailangan ko kasamahan yung mga kasamahan namin sa OB version. Yung mga kasamahan. Again. Hirap siya, no? Ewan ko, dahil siguro, mga sangkay. Ewan ko, basta hirap po siya Hirap po siya mag-deliver ng salita. Hirap po siya, mga sangkay. Sa mga interview. Siguro marahil ito po yung isa sa mga reason kung bakit may mga naghahamon talaga sa kanya. O ito, isa pa to, mga sangkay, tingnan po ninyo. There will be a lot of, so in your lives, there will be a lot of adjustments that you need to make. Wow. You need to have a plan A, a plan B, a plan C. Because your lives, you do not control your lives. Your lives is under a magnificent God. He will put you where He wants to be in His time and in His will in His time. Na-stress ako dun Basta yun, mga sangkay, marahil ito po yung reason. Siguro kaya ganun po yung may mga naghahamon ng debate kay VP Sara. Ito, magbasa-basa nga po tayo ng komento. A vlogger or a clout, sabi dito, mga sangkay. Sino ka para pagbigyan ng panahon? Ayusin mo yung baba mo. She should face the mirror and debate with herself. To the vlogger, just run for president this 2028. Ako, mga sangkay, kahit ako, di ako naniniwala may pagdebate si VP Sara sa 2028 campaign. Kung makakatakbo man siya, kung papalarin po siya, syempre may impeachment complaint. Kung makakalusot po siya dyan, ewan ko, anong mangyayari dyan? May pag-debate ba siya? Tingin ko hindi. Kasi mga sangkay, iwas na iwas nga po siya sa mga tanong. She is entitled to her own entertainment. What specific topic I suggest issue on West Philippine Sea? It would be very interesting to see. Ay, oo, pwede, no? Pwede. If being a good debater were the only basis for becoming president, many people could qualify. However, true leadership should be grounded in service, sincerity, and integrity. These are the qualities that truly define a leader ultimately. Alam nyo mga sangkay, bigyan ko lang kayo ng kaalaman. Alam nyo sa parliamentary system, no, na gobyerno or political, ano ba tawag dito? Political system. Kung parliamentary system po tayo, weekly may debate ang Prime Minister. Laban po sa Shadow Prime Minister. Weekly po yun, may debate. Kapag tanga-tanga kang, hindi ako naniniwala na hindi ka magaling na debater, ikaw ay maging presidente pero wala kang alam, hindi ka marunong magsalita. Ang importante, sincero yung puso mo. Guys, kung ganun na lang, maraming taong po pwede. Kahit hindi po sila nag-aaral, pero sincere sila. Gusto nilang tumulong sa Pilipinas. But the question is, how?
will you do it? Or how will you do that? Diba? Paano mo gagawin yun? Kumbaga, mga sangkay, kapag matalino ka, you know how to debate. Diba? You know how to speak. You know how to answer. Ganun kapag ka matalino ka. Kailangan na kailangan po yan. Well, kayo mga sangkay, ano pong inyong opinion dito? Kung magdedebate sila, sino ang mananalo? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Ngayon din, magaganda po yung topic natin dito, guys. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.